Nora Honor, kagabi, sa edad na 71 ay namaalam na ang superstar. Ito nga po ang pag-uusapan po natin ay tungkol kay Kris Aquino. Panahon po ng Semana Santa at napakarami kong nababasang komento ng mga dasal para sa kanya. At makita sana ni Kris Aquino sa kanyang puso ang pagpapatawad sa mga taong nakapanakit sa kanya at nasaktan din niya. Yun. At sana please, pakaalagaan mo ang iyong sarili. Oo. Final na po ito ayon sa kanya. Priscilla Meireles at si Jan Estrada. Mismo si Priscilla nagsabi na, oo, this is it. This is the end, di ba? Humiwalay na po sila ng kanilang tirahan ni Anika, ang kanilang anak. Pero alam niyo po mga kachika, kung uugatin po natin ang kwentong ito ni Jan Estrada at Priscilla Meireles, anak ito ng social media. Di ba? Produkto ito ng social media. Nagpa-apekto eh. Naku, walayan mo na yan. Gagawin ka lang laruan yan. Paulit-ulit, sabi nga niya ngayon. Hindi na raw niya kaya. Nako, Huwebes Santo na po mga kachika. Alam po namin ang marami sa atin nasa tahanan lamang. Ang iba naman ay nagbibisita iglesia at ang iba nakakita ng panahon para makapagbakasyon. Saan man po kayo nandun ngayon, basta tripling ingat po tayo dahil sa sobrang init po ng panahon. Eto pa rin po tayo para magtawid sa inyo ng pangtanggal umay ng mga kwento. Di ba naman, Romel Chika? Tama, sa gitna ng ating pagtitika, meron pa rin po kami mga balita para sa inyo. Ayan. Naku, magtitika. Okay. Ano kaya masasabi ni Wendell Alvarez a.k.a. Barikutot? Siyempre, nandito pa rin kami tatlo. Kahit Semana Santa ang panahon ngayon. Okay, huwag ka masyado nagmamadali. Cool ka lang. Take two. Semana Santa man ngayon, pero itatawid pa rin namin sa inyo ang mga showbiz intriga at mga balitang artista. Siyempre, may kasama pa rin na opinyon. Kasi meron pa rin ganun eh, no? Yung mga siyempre, di ba? Tanggalin mo yung mga siyempre. Take three. Semana Santa man ngayon, pero mayroon pa rin kami itatawid sa inyo ng mga showbiz balita, showbiz intriga, at kasama ang mainit na opinyon. Para ka napila yun, no? Nawala. Wala yung mga breaking. Saklay yun eh. Saklay na yung breaking na ganun eh, di ba? Para tayong yung duo ba yun? Anong duo? Duo? O yung komedyante na, di ba? Pag bumati siya, magandang gabi po sa inyong lahat. Tanggalin mo yung maganda, paano naman yung mga pangit? Di ba? Sana po ay magustuhan nyo ang aking awitin. Teka muna. Pero paano yung ayaw? Di ba ganon? Okay. Naku, sabay-sabay po nating namnamin ang mga kwentong showbiz sa kabila po ng panahon na ito. Dito po sa inyong programa, ating programa. Dito po ang Showbiz Now! Ay nako, eto nga po ang pag-uusapan po natin ay tungkol kay Kris Aquino. Panahon po ng Semana Santa at napakarami kong nababasang komento ng mga dasal para sa kanya. Correct. Kasi ito yung mga panahon na sinasabi natin, ipagdasal natin ang mga taong mahal sa atin, diba? Ang mga nagkakahiwalay, baka maaring magkasundo. Ito yung panahon ng paglimot sa mga problema at palitan ng pagpapatawad. Correct. Diba? Ito yung panimulang kwento sana nating lahat. So, pag dumarating ang okasyon na ito, ang araw ng mga ito yung panahon ng pagpapatawad, pagbabagong buhay. Totoo. Oo, ito yun eh. Ikaw, sa palagay mo, ano yung ganitong panahon? Ano dapat ito? Pagkanta. Yung tingin pa lang niya sa akin, dudang-duda na siya eh. Okay. Ay di, sa panahon na yung Semana Santa, kailangan talaga wala tayong manalangin. Diba? Pinaka-importante yung manalangin tayo. At saka, ang ating mga kasalanan, di ba? Yung natin sa Panginoon. Humihingi tayo ng kapatawaran. Humihingi tayo ng kapatawaran. Sa bahala na yung Panginoon. Kasi di ba yung Panginoon, di ba sabi, tinubos siya tayo sa ating mga kasalanan. Kung sa amin pa, di ba, mamalandong, magtika, yung parang ganun, magdasal, at humingi ng kapatawaran. Ayan. At totoo naman po yun mga kachika, yung panahon kasi ngayon ng pagtitika, mas seryoso tayo eh. Marami nagsasabi,
yung dasal natin na isa, nagiging 3, nagiging 4, tungo sa pagpapatawad, pagkakasundo-sundo ng mga hindi nagkakaintindihan. Di ba? Katulad kay Chris Aquino, ano ba ang dasal mo para kay Chris ngayong mga panahong ito? Ay nako, ang dasal ko kay Chris Aquino, sana yung mga taong nasaktan niya, na naging sanhi ng pagkakadamay-damay sa mga intriga, ng mga taong tahimik ang buhay na nakaladkad sa mga intriga na hindi nila deserve, na yun sana mabigyan ng linaw si Chris Aquino na ang problema niya ay problema niya lang sana. Wag na sana mangdadamay ng ibang tao at sana gumaling na siya sa kanyang nararamdaman. Ikaw naman, anak. Sa akin naman kasi sabi ni Chris Aquino humingi siya ng dasal sa kanyang mga fans, sa kanyang mga sa mga kababayan natin. Pero importante, yung mga binigyan, yung inano niya ng kasalanan, dapat magpatawad siya doon. Humingi siya ng kapatawaran sa tao. Humingi ka ng panalangin sa amin, pero hindi mo naman sinusunod yung nararapat mong gawin. Katulad yung pagso-social media niya, nakakapag-post siya ng pagkahaba-haba. Samantalang alam naman ng mga kababayan natin na sa kanya din ang gagaling na 9.5 na ang kanyang AI ngayon. Nadagdagan pa. Yun yung sinasabi ng mga kababayan natin na humingi ka ng dasal, hindi mo naman tinutulungan ang sarili mo. At yung sinabi mo kanina na sana yung mga taong nasaktan niya ay ipagdasal niya at mapatawad siya. Pero ako naman may idadagdag doon, yung mga taong nasaktan mo at nakapanakit din sa iyo. Diba? Nang damdamin mo, sana makalimutan mo na yon. Sana tapusin na natin yung siglo ng mga ganyan sa buhay mo. At sana please, pakaalagaan mo ang iyong sarili. Yan ang kailangan talaga. Dahil walang mangyayari kung ibang tao yung nagdarasal sa'yo, pero ikaw naman di mo tinutulungan ang sarili mo. Anong mangyayari? Anong resulta? Dapat pag-aangin niya na lahat ng kalooban niya para gumaang siya ng lubusan. Kasama ng pagaling ng kanyang karamdaman. Totoo yan. Di ba may kasabihan nga na gagaling ka nga, pero kung hindi mo pinapagaling ang sarili mo, wala rin mangyayari sa'yo. Hindi ka rin gagaling. Totoo yan. Binibigyan ka ng mga gamot ng mga doktor. Pero kung hindi ka naman naniniwala na gagaling, paano ka gagaling? Yung faith, number 1 yun yung pananampalataya. Ako talaga, alam ng mga kasambahay ko to, alam ng mga anak ko, bago ako uminom ng gamot, nananalangin muna ako. Kasi gawa nga lang ito ng tao at saka ng makina. Ang kailangan natin kapag tayo umiinom ng gamot, samahan ng kapangyarihan na itinataas lang natin sa Diyos talaga para magkaroon ng pagiging epektibo. Yun. Hindi natin sinasabi na hindi nananalangin si Chris para sa kanyang paggaling. Sigurado yan. Siya pala, dasal siya Andyan yun Di ba kulang na lang nga, di ba? Sabi nga ni Tita Cory noon, di ba mag-madre siya? Galing, kaso lang hindi naman siya itinawag doon, hindi siya nila doon. Hindi para doon. Hindi para doon. Kanigan niya yan di ba? Tapos, yung mga panalangin na ating mga kababayan na pinasasalamatan mo, totoo naman yun, wala talagang sukuan. Wala talaga tayong pagsuko, wala tayong pag-urong, laban lang, di ba? At kaya naman natin napag-uusapan ni si Chris Aquino ngayong Huwebes Santo, kasi ito yung panahon para mag-reflect siya kung ano tayong lahat. Lahat tayo actually, para maisip natin kung ano ba ang nagaganap at magaganap sa buhay natin. At kung saan ba tayo kulang at saan tayo lumalabis. Totoo. Yun reflection yun Ngayon tayo magtika tayo, tapos hanapin natin ang ating sarili at makita sana ni Chris Aquino sa kanyang puso ang pagpapatawad sa mga taong nakapanakit sa kanya at nasaktan din niya. Yun, di ba? Tama. Can you please talk to Chris para masaya siya ngayong Holy Thursday? To Miss Chris Aquino, stay there and do not be never mind about the buzzers. Regarding her posting about herself. Okay, sinagot talaga niya. Regarding the buzzers, about the posting of herself. Okay. Because there's so many people that why you are posting yourself to the social media. So that's why you just refrain to refrain from right to the social media and posting to the social media. Kasi makagagaan yun Oo nga, at nakikita ng ating mga kababayan na siguro dahil sa sobrang pananakit ng kanyang katawan, ito yung nakikita niyang paraan para maibsan. Pero hindi po kapag tayo ay nagpo-post, hindi naman 100% ang kakampi natin. Correct. Lalo lang natin binibigyan yung mga taong ayaw sa atin ng pagkakataong lalo kanyang siraan.
Ano nga ang sabi? 80% ang mas magsasabi ng buti nga sa'yo. Diba? 20% ang makakaunawa. At may iba pa nga, naku ayan, karma na yan, mga ganun. Oo, mga ganun. Ang Hindi bilis-bilis maganda. po kasing magbigay ng judgment ng ating kapwa. Sana maiwasan na yun. Correct. Diba? Kaya ngayon, edi magtika-tika tayo. Tama. Na kalabanin na lang niya yung urge niya na magpo-post ako. Oo. Ang dami-dami pong nagpo-post na talagang napapahamak po. Correct. At nalagay sa alanganin dahil hindi po lahat ng nakakabasa at nakakarinig sa atin ay ating kakampi. Tama. Oo. May mga kalaban. Yes. May mga kumukontra. At saka alam mo, nakakalimutan na ni Chris, nung ma-okay pa yung katawan niya, di ba wala siyang ginagawa kundi mag-text sa mga kaibigan niya, yung mga Bible quote, di ba, yung mga inano niya. Nagpapadala siya. Ngayon, parang kahit sa mga post niya ngayon sa social media, parang wala na sa mga Bible quote. Siguro, kwento niya na lang yung kung anong kalagayan niya. ayun, nasentro doon sa kanyang sitwasyon. Tapos na wala na yung dati na pangungumusta, yung pagpapadala niya ng mga quotation, parang gano'n. Dapat balanse, di ba? Basta para kay Chris Aquino, kaming tatlo at marami nating mga kababayan, nananalangin talaga na maibsan ang kanyang dinadala ngayon. Hindi po gano'n kasimple ang pinagdadaanan ni Chris Aquino. Matindi ito talaga dahil sabay-sabay ang kanyang pag-atake ng sakit. Di ba? Correct. Nakakalungkot. Halos nga hindi na siya makakalakad, di ba? Nakikita naman natin Ang payat-payat niya, sobra, di ba? oo. Sabi nga ng mga kababayan naku, kaawa-awa si Chris, pero bakit ba naman pinupost niya pa ito? Ganun. Yun na nga eh. Kaso kahit naman paulit-ulit nating sinasabi yung paalala, nagpo-post pa rin naman siya eh. Wala rin naman siyang sinusunod. Oo. Siya yan eh. Kaya wala tayong magagawa. Hanggang doon lang tayo sa pagpapayo. Correct. Di ba? Tama, O kantahan mo na lang si Chris Aquino. Ay, di kakantahan ko na lang siya ng para sa kanya. Ipagpatawad mo, minahal kita. VSTN Company. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Ano yun ah? Sakali, pagpatawad mo. Yun lang talaga. Minahal kita agad. Kaya magpalseto. Ipagpatawad mo. Uy, kaya. Kaya mag-falsetto. Ang galing mo doon. Oo. Sa falsetto. Alam mo nandun bang si yung Bossing Vic Soto yun? Oo. Ay, gano'n. Role niya yun doon sa BSTN Company. Pakiulit mo nga yung falsetto. Ginagawa mo. Nahulog. Dali, Bee Gees. Minahal kita. Minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Ano ba yung falsetto? Head tone? Oo, Ano? falsetto. Falsetto. Kaya mo pala yan eh. Ano? Ikaw nga, kaya mo ba yun? Minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Ang gagaling nyo. Ang deny? Kayo ang magagaling. Si Wendell ang magaling. Isipin mo yung pala yun. Oo. Ganun na. Ayan! Wag mo itatas sa balikat mo. Minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Minahal. May nag-text. Pang Biyernes Santo raw yung kanta mo. Kaya Huwebes Santo pa lang. Kaya Ay, oo tama nga. na. Okay, tama na yan. Siya ang itinuturing na pinakamaningning na bituin sa larangan ng lokal na aliwan. Winasak niya ang kapaniwalaan na mga mestiza lang ang pinagbubuksan ng pintuan ng mundo ng showbiz at ng puso ng sambayanang Pilipino. Mahigit na 5 dekada niyang pinagreynahan ang linya ng pagganap at ang mundo ng musika. Siya ang nag-iisang superstar, ang hinirang na national artist, Nora Honor. Kagabi, sa edad na 71, ay namaalam na ang superstar dahil sa komplikasyon sa puso at baga. Matagal na siyang dumadaan sa hirap sa paghinga. Ang naging dahilan kung bakit dumedepende siya sa oxygen ng mahabang panahon. Iniwan ni Nora Honor ang kanyang anak na mula sa kanyang sinapupunan, si Christopher Ian, at ang kanyang mga anak na hinugot sa kanyang puso, sina Lotlot, Matet, Kenneth at Kiko. Ang taos-puso po naming pakikidalamhati sa lahat ng mga iniwan ng nag-iisang superstar
Miss Nora Honor. Ay, eto. Eto po, dapat talaga yung pagpapatawaran ng mga naghihiwalay, nagkalayuman. Dapat buo pa rin ang pagmamahal sa kanilang puso, kahit na hindi pisikal. Oo, at saka dito sana na kung merong pagpapatawad sa puso nila, wala sana namang hiwalayang mag-anak. Ang tinutukoy po namin, mga kachika, of course, final na po ito ayon sa kanya. Priscilla Meireles at si John Estrada. Talagang kung noon po, balik-balik pa, mag-aaway, magkakabalikan, magbabalikan, mag-aaway ulit. Ngayon, mismo si Priscilla nagsabi na, oo, this is it. This is the end, di ba? Humiwalay na po sila ng kanilang tirahan ni Anika, ang kanilang anak. But fact is, I left our house with my daughter. So we are not sharing a home. I don't think that anyone that lived their home have the intention of getting their husband back. Pero sa kabila, no, nakakatuwa. Kasi sabi niya, hindi niya ako minahal na tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Siguro nga minahal niya ako, pero parang nakukulangan pa rin siya. He always says that he loves me so much. And I believe he does in his own way. The issue is, Karen, he does not love me the way I deserve to be loved. And that's the issue. So I do believe that he tries his best. The problem is his best is not what I need. Pero ang sabi niya, nakakatuwa, kahit magkahiwalay na, masarap isipin na napaka magaling na provider ni John Estrada. Thank God, and thank that John is, a good provider. So far, he's been providing. Yun naman ang maganda. Kahit anong naganap, basta kung anong responsibilidad ng isang ama sa pamilya at sa anak, dapat hindi nawawala. Oo, tama. Yung pagiging talaga masuporta, di ba? Pero alam niyo po mga kachika, kung uugatin po natin ang kwentong ito ni na John Estrada at Priscilla Meireles, anak ito ng social media. Di ba? Produkto ito ng social media. Nagpa-apekto eh. Oo. Si Priscilla yung post ng post na may girlfriend si John, may babae si John Estrada. Si John hindi nagsasalita. Palagi na lang na ganun. May mga babaeng kumukuda rin, kinakalaban siya, di ba? Kaya ito na naman po, produkto na naman ng social media ito. Naapektuhan sila. Natural pagka nag-post ka, may mga makikihalo dyan. Oo, madudugtungan niya. Isa lang, dugtong hanggang lumaki ng lumaki. Ganon. At saka doon nagagaling yung mga alam niya. Kasi siyempre mag-post siya. Tapos sasabihin naman doon ng isa nag-comment, ayo nga, parang may nakita ako doon si John ganito. Naku, walayan mo na yan. Gagawin ka lang laruan yan. Yung mga ganon. Kasi nga may ipinopost po at doon lamang nagkukomento naman ang ating mga kababayan. Kaya makikita mo talaga sa pagpo-post, yung kapag nagsumbong ka sa social media, hindi isa, dalawa, tatlong tao lang ang pinagsumbungan, may buong publiko. Yes, yun ang hirap. Yun napakahirap doon. Kasi kahit wala pa kapang desisyon, kapag nilagay mo sa social media, magkakaroon agad-agad ang desisyon yung iniisip mo. Kasi ang dami ng at maaapektuhan ka. Correct. At kung ikaw'y mahina-hina, madadala ka. True. Ayan na nangyari, di ba? Totoo. Totoo na. Kahiwalay na. Noon dati, hindi pa masyadong mga naniniwala yung tao kung hiwalay ba sila o hindi. Kasi di ba, nababasa lang na naman sa social media pero hindi naman totoong hiwalay kayo. Pero ngayon, ayan na. Tinurdukan na talaga. Kinumpirma na talaga nila. Nakakalungkot. Pero si Johnny hindi naman nagsasalita. Alam mo naman si Johnny, hindi naman talaga siya yung palasagot, palabigay ng mga naratibo. Hindi naman po siya ganon. Si Priscilla bilang babae, siya yung nagpasimula ng mga posting na may babae yung kanyang asawa, yung ama ng kanyang anak, at kinagat naman ngayon ng publiko. Paulit-ulit, sabi nga niya ngayon, hindi na raw niya kaya. I know that he has high hopes that maybe one day the way I feel changes. I don't think so, because I'm the type of person that when I step out of the room, I'm gone. So I fight until the last minute, until my last breath. But once I decided no more, it's no more. Dito talaga pumapasok kapag ang babae sumuko na, tapos na ang relasyon. Ang sabi, ang babae nagtutulak sa asawa para lumabas ng pintuan ng bahay. Pero kung minsan pala, may lalaki rin na siyang nagtutulak palabas ng pintuan sa kanyang misis. Ay, totoo. Na, para patas lang kasi. It takes two to tango. Yes, oo. Totoo yun. Tama. Kung kagandahan po, mga kapatid at mga kachika, ang pag-uusapan, wala nang hahanapin pa kay Priscilla Meireles. Napakaganda Sabi niya. mo nga yan,
nakita ko siya bumababa ng escalator sa Las Vegas, way in ni Senator Manny Pacquiao. Pagkita kong ganon, sinabi ko kay General Jude Estrada na ngayon, ang ganda ng babae. Sobrang ganda. Wala halos makeup. Pagbaba na ganon, ang kasama pa niya, yung dati niyang karelasyon, si Mark Nelson. Oo. Ang ganda niya talaga, di ba? Pero may mga lalaki pala na hindi sapat ang kagandahan ng ka-partner, no? Oo, wala. Wala talaga. Hindi talaga nagbabase ito sa itsura. Sa kalooban talaga ito. Hindi natin sinasabi na kapos sa kalooban si Priscilla, pero meron talaga silang hindi pinagkakasunduan. Meron talaga. Magkaiba yung mundo nila. Correct. Ganun yun eh. Magkaiba ang mundo, kaya hindi nagkakasundo. Oo, kasi di ba nga sabi nga ni Priscilla, di ba? Minahal ko siya, pero siya parang hindi niya ako masyadong minahal. Oo, parang gano'n. Kasi Parang kulang. parang one way ang pag-ibig pala ni Jan Estrada sa kanya. Pero hindi, nakikita ko kay Johnny, mahal na mahal niya si Priscilla. Oo. Ang maganda lang dito kay Anika, talagang pareho nilang iniintindi at sinusuportahan ang kanilang anak. Yun ang Diba? maganda. Talagang ama't ina, kumpleto yung bata. Hindi niya nararamdaman na hiwalay ang kanyang mga magulang. Napakaganda, no? Sana wala pang tuldok ito. Sana maayos pa ito Sana pagdating ng magkaroon pa. araw. Oo. Sana mahatagpuan din nila sa kanilang puso. Hanapin nila ang isa't isa para muling magkabalikan. Oo, diba? total. Mahal na araw ngayon. Baka. Oo, baka Diba? dito sila Nandito magkaano. lahat ng mga panahon ng himala sa mga panahong ito. Nandito. Pero kahiwalay lang eh. Palagay ko hindi sapat ang mahal na araw. Baka sa mga susunod na buwan, ano. Oo. Sino kaya may problema sa kanilang dalawa? Yun ang hindi natin alam. Oo, dapat alam Pero natin. sa naratibo nitong si Priscilla, marami siyang nasasabi kahit naman noon. Oo. No, na parang hindi sapat yung tinanggap niyang pagmamahal mula kay Jan. Correct. Pero paano kung si Jan naman talaga, ganun lang naman talaga magpakita ng pagmamahal. Ano pa ba kailangan? Oo. Sayang na sayang. Ang ganda ng kanilang relasyon, nagkaroon ng produkto na pagkaganda-ganda rin na dalagita. Aba naman, di ba? Oo. Kantahan mo na ang dating mag-asawa. Ay, hindi kantahan ko sila ng Dying inside to hold me. Di ba? Di ba? 'Cause I'm dying inside to hold you. Everything that you can say, whatever you do. What? Dying inside. Ayaw ng UMD yan eh, di ba? Dying inside. Diba? Oh, 'cause I'm dying inside Ganun, to di ba? hold you. Oh. Dying inside and ever with you. Ba't iba-iba yung Dying lyrics mo? inside to hold you. Oh. Sige, kantahin mo pa. Oh. Pura mo ko sa I'm dying inside. Everything that you have to say, we ba dying yan? inside. Ginagawa mo. Ano ba yun? Ayan. And I was dying inside to hold you. I could not believe I couldn't believe what I felt for you. Dying inside, I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. Kanta yan ni ano eh, ni Yorme. Correct, di ba? Yan Sa kayo ibabaw pa na- ng track. Oo. And I'm dying inside. hold you. Oh, di ba? Ay, Yan yun. ganun. Oo. Oh, di ba? Sa ibabaw ng track. Kinasayaw pa rin ba niya ngayon yan? Oo. Ay, ganon? Ganon? Pag tinatawag siya. Kaya na maging dahilan. Di ba? Dying na. Tandaan nyo. Sam Versosa. Ay, naku, Malakas. Matunog. Di Di ba? ba? Oh, di ba? Ano ang tawag sa kanya ngayon? Oh. Ano nga? Dark Horse. Ay, oo, biglang Dark Horse yan, lumabas sa kawalan, di ba? Oo, kasi nakikita naman po ng mga taga Maynila, ng mga Manileño, na matagal na panahon na po na nagseserbisyo sa kanyang mga nasasakupan sa mga Manileño, si Sam Versosa. Ayan, oo. Sa panahong wala itong si Yorme, si Sam pa lang nandun. At saka mahal niya ang mga matatanda. Oo, sobra. Ang daming paraan para siya'y mahalin at pagkatiwalaan. At ang hindi binibigay hindi lang serbisyo, kundi negosyo. Yan, Ayun, tama. tama. Kaya, I'm We're dying inside to hold me. Natin ko yan. Ay, nako! Alam ko po, alam namin tatlo na naghahanap po kayo ng blind item ngayon. Pero bilang pagbibigay po ng respeto sa kasalukuyang panahon, Huwebes Santo, hindi po kami magbibigay. Pero ang ikukwento po namin, ano ba ang partisipasyon ng mga araw na ito sa aming kabataan? Ako po, lumaki ako sa isang nayon sa Nueva Ecija. Ikaw?
Ako lumaki ako sa isang Nayon. Sa isang basket. Sa isang basket. Ano ba? Saan ka? Sa isang piling. Sa isang basket. Hindi, ano ba yun? Yung... Kain. Barangay. Barangay ba yun? Alin? Yung town, di ba? Bayan ang town. Bayan yun. Ako naman lumaki sa isang bayan na talagang wala kaming ginagawa kundi palagi na natitignan ang Canlaon Volcano. Nung maliit pa kami. Okay, ikaw naman. Ay, naku, dito kasi ako pinangak sa Maynila, kaya dito na rin ako lumaki. Kaya nakagisnan ko lang, kapag sasapit ang mahal na araw, naranasan ko na maglakad. Yung sa grotto. Mula Sampaloc? O Sampaloc na, yung lakad namin yan. Pero masaya Totoo kasi. bang nakapaa pagka naglalakad? Hindi naman, Nay. Okay. Merong mga nakapaa. Kasi karaniwan, di ba, sa Tikling, Oo. sa Antipolo. Sa Antipolo, Oo, sa pero Tikling, kayo, grotto. Oo, sa grotto, ganun. Yung naglalakad kayo, ang dami-dami yung mga kaibigan at saka ang dami-daming tao naglalakad ng gabi hanggang madaling araw kayo, umaga na mararating niyo yung grotto. Ngayon, makikita mo na doon, pet market na. Oo, ay, wala Tita na. Is na. Ay, sa inyo naman. Ay nako, sa amin, siyempre, alam mo naman sa amin sa probinsya, talagang ang lahat, pag sinabing Huwebes Santo, Biyernes Santo, nagtitika talaga lahat yun. Talagang pupunta ng simbahan, tapos pagdating ng Biyernes Santo, makikinig ng Siete de Palabras. Na ganun. Ako gusto ko rin makinig ng mga Siete de Palabras. Oo, maganda ang Siete de Palabras. Tapos, di ba, bukod doon, di ba, pagdating ng mga Huwebes Santo, mga bisita iglesia. Yung abong-abong, Nay, di ba? Yung abong-abong. Totoo yan. Oo. Sa amin kasi, sa Kailokohan, may tinatawag na abong-abong. Paano ginagawa? Yung binibihisan, yung mga simbahan. Ay, oo. Di ba? May kanya-kanya silang... Parang bisita iglesia din yun. Okay. Tapos, di ba, alam mo naman, di ba, pag sa Huwebes Santo, di ba, mayroon ng mga, nandun yung mga apostoles, tapos nandun yung mga Dolorosa, yung mga babaeng nakaitim damit. Ano nangyayari pagka ganyan? Alam mo, ganito. Pagdating ng tanghali niya, di siyempre sinasabi daw nila na may okasyon, may Last Supper. I-celebrate na natin yung Last Supper ng Panginoon. Tanghali yun pero tanghaling tapat ginaganap yun. Ako naman, pagka nandun sa bahay, marinig ko yung banda, kasi may banda yun Dug. Galing kasi sa simbahan yan, yung mga apostoles, magpaparada yan sa kalsada. Papunta doon sa bahay ng mayaman. Yung sponsor. Sponsor, kasi doon kakain yun, doon gaganapin yung Last Supper. Oo. Anong gagawin? Gate crasher. Hindi ako naman, pag marinig ko na yung Sumasama ka na. Ay, ayan na. May pakain. Kakain na yung mga apostoles. Ilang taong ka noon? Siguro mga elementary ako nun, siguro baka mga nasa 10 at 10 As in, years old. bading na bading ka na. Hindi ko naman masyado. Hindi pa masyado. Okay, hindi pa ladlad. Oo. Tapos di ba maririnig ko na yan. Siyempre, di ba tayong kabataan, pag marinig natin yung mga banda, yung mga tugtugan yan, talagang lumalabas sa bahay. Ay ako naman, siyempre, kakain na yung mga apostoles. Labas na ako niyan, tapos tapos mga apostoles, yan doon. Tapos papasok kayo doon sa gate ng bukas naman yung gate ng mayaman na sponsor. Kasi libre pakain. Libre. Papakainin niya doon yung mga apostoles. Doon sila, may Last Supper, may mga seremonyas pa. Ako naman doon, diretso ako doon sa kusina. Oo. Ay, ito na, naalala ko na yung karidad na tinatawag, yung pakain sa mga bahay-bahay. Sa amin naman, doon naman sa amin sa baryo, merong kanya-kanyang toka. Pare, ikaw ang tanghalian, ikaw ang hapunan. Nung mga bata pa kami, ng mga barkada ko ang may laibyang, hinihintay namin talaga yung pakain kung nandoon na sa likod ng simbahan. Ang karaniwan po na pinakakain sa mga ganyan kapag mahal araw, ginisang munggo, ginisang patola, ginisang upo, ginisang ampalaya. Kasi nga ang karne, bawal. So puro gulay. Nakikikain kami talaga. Nakatalungko kami sa likod. Nakikikain kami. At sa amin pong nayon, ang amin pong mga magulang ang nagpasimula na nagpapalaro. May softball, may baseball, may basketball, may volleyball. At hanggang ngayon, turno namin ngayon. Kami nagbibigay ng papremyo. Tuloy pa rin yung nakasanayan. Ang galing. Na Ay, eto na, naalala ko na yung abong-abong pala, Station of the Cross. Yun ang abong-abong.
pinapaganda ng mga Lalagyan ng mga bulaklak. Oo, yung mga santong malalaki, bibihisan. Ano yun? Awari, isang nayon, yung abong-abong, bibihisan mo yung puon. Lalagyan mo ng bulaklak. Tuloy-tuloy na naman, tuloy-tuloy. Makakakita ka na naman. Parang may arko yan Oo, tama. May mga bahay-bahay. Oo, yun. Bawat barangay. Ang sarap maging bata. Ano? Ang sarap-sarap maging balikan-balikan bata. talaga. Ang sarap balikan ng mga karanasan natin ng ating kabataan. Ngayon kasi, parang naiiba na eh. Oo, high-tech na kasi. Sobra ngayon. na. Oo. Di ba yung iba nagbabar, yung Ay, iba oo. nagpupuntahan sa mga resort, Yes. nakakalimutan na yung bisita Nagbabakasyon, iglesia, grabe. puro bakasyon na sila, di ba? Nagpa-party pa nga iba, di ba? Totoo. Parang nakalimutan na po yung kultura na pinairal ng ating mga kanununuan. Oo. Dapat hindi mamatay yun. Oo. Yung pagtitika nawala na eh. Oo. Oo, pero at saka 'di ba, pagdating ng Birhen Santo, 'di ba bawal, sabi nila, bawal Bawal maligo, bawal humakyat ng puno. Bawal kumain ng karne. Yeah. Bawal magkasugat. Ayun, Oo, kasi lalabasan daw ng rina yung sugat mo. Di ba mga ganyan? Bawal daw magsuyod, dadami yung kuto. Ay, oo. Tatayangayin ka sa puno ng kawayan. Ano Oo, pa? Ang dami talagang bawal. Tapos 'di ba pagkasabi daw na Bawal maingay. Bawal maingay. Oo, Ayan. totoo yan. Bawal magpatugtog ng Bawal radyo. tumatawa. bawal. Alam mo nung araw, bawal mabuhay. Diba? Ang iingay nyo, bawal mag-ingay. Tahimik. Oo. Bawal magkutuhan. Pero pag alis ng mga nanay, Ngayon, nawala na Wala yun. na. Wala Yung kultura nakalimutan na. Uy, yung ultimo nga yung pabasa, iba-ibang version na, di ba? Oo. Eto nga, sabi nga ni Wendell kanina, yan ang mga ano yun namin. Nang si Kristo ay huliin. Oo. Amen. Meron namang, I understand. Nang si Kristo ay hulihin. Oo. May ganon. Iba-iba na. Pero ngayon, Iba-iba. mayroon pa ako na, si Kristo, ginawang May rap. rap, ginagawang rap Oo, nila. totoo yan, oo. totoo yan, oo. Narinig ko yung sa pabasa doon sa, si Kristo, huli. Gumagaling sila, sabi ko, ano ba to? Parang hindi na Iba. respeto. Sa pagdaraan ng panahon, marami na tayong inililigwak at marami rin tayong wine-welcome. Totoo. Diba? Pero ang pinakamahalaga, yung pananampalataya, hindi pa rin nawawala. Ay, oo, nandun pa rin. Saka yung pagpuprosesyon. Ayan. Diba? O yung palaspas. Palaspas. yan. Oo, linggo yan. Linggo. Linggo de oo. palaspas, At saka diba? yung inaabangan talaga nila, yung, ano ba yung pagkabuhay? Pasko ng pagkabuhay, Pasko, linggo. oo. Sabado de Gloria, Sabado. Oo, yung may sasalubong na anghel. Ah, bababa. anghel, oo. Lalagay sa puno, merong ibababa na nakaswing yung bata. Oo. Aalis yung talukbong. Yes, doon sa oo, birhen. correct. Sasalubungin ng anghel. Sa aming nayon, meron pang ganyan. Ewan ko meron sa pa. iba. Meron Hindi pa ko- rin. Sa amin meron Sa Babu pa. Organ, Oo. meron pa rin. Kaya Nakakatuwa. ganun. Oo, nga Gusto eh. mo uling maging bata? Ay, oo ba? Gusto ko kasi alam mo. Pag naging talagang bata, nung bata ka, marami kang ngipin. Hindi. Nung bata ako, gusto ko agad na lumaki. Sabi ko, ang sarap siguro maging malaking tao na. Oo. Yung nakapag-aral ka na, trabaho. nagtatrabaho ka na. Nung lumaki na ako at nagtatrabaho, lagi kong sinasabi, ang sarap bumalik sa pagkabata. Mga bata na walang problema. Napakasimple ng buhay. Pag lumaki ka na pala at nagkaroon ka na ng trabaho at nakapag-aral ka na, komplikado na ang buhay. Yes. At saka na-experience mo na ang lupit ng kapalaran. Panahon. Oo, yun eh, di Totoo ba? yan, totoo yan. Oo. Ay, naku. Uuwi ka ba ngayong mahal na araw? Ay, hindi siguro. Kasi, di ba, alam mo naman. Tsaka ipinadala mo na yung tulong para sa pamilya mo. Oo. Nung may nangyari doon sa kanila, yun, okay na sila, wala nang problema. Sa Kanlaon. Oo. Ikaw, uuwi ka sa Ay, Ilocos? hindi na po siguro. Oo. Dito Basta na. ako, bahala na si Batman kung makakauwi ako sa aming nayon. Kasi yan yung talagang lagi kong hinihintay. Inaalala ko yung nakaraan na nakikain kami sa simbahan, naglalaro kami ng softball, Oo. di ba? Ay. Pag may home run, may isang soft drink. Tingnan mo, Ay, dati nakikikain ka, ngayon ikaw na nagpapakain. Oo. Palagay ko ganun Di ba? talaga. Iba na. Kapag ka lumaki ka na at nagkaroon na ng panahon na kumikita kita. Oo. Di ba? Ikaw Kumikita ka na. Ikaw naman ngayon, pay forward, di ba? Ayun. Tayo Yan, naman ang oo. magbabahagi Tama. ng kaunting biyaya na tinatanggap natin. Basta ako gusto kong bumalik sa pagkabata. No? Masarap talaga. Masarap talaga, pero kung babalik naman tayo sa pagkabata, paano lang yung matatanda?
alam mo na, siguro lahat ng mga nanonood ngayon, ang dami-daming naaalala ngayon lang. Nung kapanahonan, nung malaya pa sila, wala pa silang responsibilidad, di pa sila busy. No? Pag Sabado de Gloria sa amin, yung mga kabataan, may kani-kanyang kariton papunta sa ilog. Doon nagpipiknik. Oo, pagka Sabado de Gloria. Kasi, syempre, yun yung panahon nila ng pagninilay-nilay. At saka yung pagsasama-sama ng pamilya kasi ito yun eh. Doon, nagpupunta sa ilog, makikita mo yung kariton, sunod-sunod na ganon. Pag linggo naman, Linggo de Ramos, maraming piyesta. Ay, oo. Diba? At saka alam mo sa tingin ko, ito yung mga gustong-gusto ng mga OFW natin. Kasi di ba sa kanila doon walang ganun. Oo. Nakakalungkot lang po mga kababayan nating OFW. Nararamdaman po namin kayo. Ito po ay isang napakalungkot na bahagi ng inyong buhay. Gusto nyo man pong umuwi, walang pagkakataon. Buti na lang po at nauso ang telepono. Yan. Nakakapag-usap po kayo sa pamamagitan ng FaceTime, Messenger. At saka ito nauso yung social media, di ba? O siyempre pagka yung mga OFW natin, katulad yung mga religyoso mga OFW, sasabihin, ay, maganda may prosesyon dito sa amin, gusto mo ila-live ko, ipapanood ko. Ngayon, pati nga burol, naka-live ngayon. Lahat, iburol nga, di ba? Iburol. Kaya napakalaki po ng utang na loob natin sa social media, sa pag-unlad po talaga ng mga paraan para tayo magkasama-sama ng malayuan. Yun. Ang sarap, di ba? Kahit na hindi tayo magkakasama, andyan pa rin po ang komunikasyon. Ayan. Ang sarap ng kwentuhan natin, no? Sabay-sabay natin binalikan ng nakaraan. Of course. At ang nakaraan po ay hindi natin maaaring iwanan sa ating buhay. Ako hindi ako maliligaw. Basta alam ko address sa aming nayon, hindi ako maliligaw. Makakauwi ako. Yun na. Diba? Yun. Ay, nako. Ang sarap-sarap talaga. Napakasarap pong balikan ng aming kabataan. Kaya naman. Ay, oo, nanay. Kaya ito na nga. Mag-subscribe na po kayo. Mag-like, mag-share, at pakisama rin po ang Rabal Chika Vlogs ko. Maraming salamat. At Siyempre wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang palagi ko napaalala sa inyo na please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. okay, ano man po ang ating ginagawa ngayon, mga kachika, basta tripling ingat po tayo. At maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Kayo po ang aming inspirasyon. Kung wala kayo, wala po kami dito. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now na! Ipagpatawad mo. Hindi! Minahal kita ga. Ipagpatawad mo. Ay, bala.